Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Amen! Ating batiin ang ating mga katabi na magandang umaga. Hallelujah! Tayo po'y tumayo at ating i-shake hands ang ating mga katabi. Sabihin po natin na tunay ngang napakaganda mo ngayong araw na to. Or napakagwapo mo ngayong araw na to. Tunay na Amen! napakagwapo naman. Hallelujah! Amen! Tunay nga pong napakaganda ang araw na ito dahil muli tayo magkakasama at aawitan natin ang Panginoon. Amen! Sabi niya nga sa ating aawitin, tunay ngang araw-araw na napakasaya sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen! Naniniwala po ba kayo doon? Amen! Hallelujah! Sabi niya nga na anuman ang maging panahon o anuman ang ating sitwasyon, wag na wag nating kakalimutang purihin at sambahin natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon! Amen! Hallelujah! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh!
Nandyan siya sa kalagitnaan namin sa oras na ito. Yes. Hallelujah. Hayaan mo nga po, Panginoon, ang presensya mo lamang, Panginoon, ang maranasan ng bawat isa sa amin sa oras na ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin, Panginoon, ang iyong pangalan. Sapagkat walang katulad, Panginoon, ng iyong pagmamahal sa amin. Hallelujah. Yes, come on, church. Let us worship God today. Hallelujah. Yes. Jesus, ikaw ay pupurihin. Pangalan mo'y aming aawitin, Yesu God. Walang katulad ang iyong pagmamahal, kaya't ika'y aming itatanghal, Jesus. Jesus, ikaw ay pupurihin. Hallelujah. Pangalan mo'y aming aawitin. Walang katulad. Walang katulad ang iyong pagmamahal. Kaya't ika'y aming itatanghal. Itataas, ihahayag, Jesus ang ngalan mong banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala na ngang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Jesus, ikaw
nagtitiwala, aawit ng papuring walang hanggan. Sa libong salalahi, sumasamba sa'yo, aawit ng papuring walang hanggan. Lahat ng nasa langit, lahat ng nagtitiwala, aawit ng papuring walang hanggan. Ngalan mo'y nag-iisang ngalan, mo'y dakila, O Diyos, wala kang kapantay. Lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan sa'yo'y wala nang papantay. Ngalan mo'y nag-iisang ngalan, mo'y dakila, O Diyos, wala kang kapantay. Lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan sa'yo'y wala nang papantay. Ang mga anghel nagpupuri, ang iyong nilikha nagpupuri, awitan ka lagi, banal magpakailanman. Ang mga anghel nagpupuri, ang iyong nilikha nagpupuri, awitan ka lagi, banal magpakailanman. Kung ikaw ay pinatawad, kung ikaw ay tinubos, umawit ng papuring walang hanggan. Ikaw ay pinalaya, kung hawak mo ang ngalan niya, umawit ng papuring walang hanggan. Awitan siya ngayon at kailanman. Ang mga anghel nagpupuri, ang iyong nilikha nagpupuri, awitan siya lagi, banal magpakailanman.
nga po, Panginoon, wala nang iba, Panginoon. Ikaw lamang ang pinakadakila. Ikaw lamang ang makapangyarihan, Diyos, sa amin. Ama, salamat po, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, patuloy po kami, Panginoon, na nabubuhay. Dahil ikaw, Panginoon, ang nagbigay ng aming buhay at hinga. Kaya po narito po kami, Diyos, na nagpapakumbaba, nagpupuri, sumasamba sa iyo, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Yes, Lord. Salamat po. Ama, sa oras na ito, sa aming pagpapatuloy sa araw na ito, ina-acknowledge po namin, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong banal na Espiritu na maghari, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay nadama, Panginoon, ang iyong kalinga, ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon, ng bawat anak mo, O Diyos, na hindi po lalabas sa lugar na ito, na hindi namin natanggap ang portion ng bawat isa sa amin. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, maraming salamat muli, Panginoon. Walang humpay na pasasalamat ang ibibigay namin sa iyo sapagkat ikaw lamang, wala nang iba, na ikaw lamang, Panginoong Hesus, lahat ng mga tuhod, lahat ng mga labi magsasabi na ikaw lamang, Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito at inaangkin po namin ang katagumpayan na gagawin mo sa araw na ito at maging ang iyong salita mo na marireceive po namin. Thank you for the fresh revelation, O God. And thank you so much, O God, for the instruction, O God, that you given unto us, O God, right now. Thank you, Father, sa lahat. So, ang lahat ng ito, Panginoon, ay ni-entrust po namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na, Amen. Thank you, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon! Woo! Hallelujah! Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Batiin nga po natin ang ating katabi ng magandang umaga. Magandang umaga. Maganda ka sa umaga, sabi doon. Ayan, so sabihin mo din sa katabi mo, ang makasama ka today ay isang pagpapala. Ang makasama ka today ay isang pagpapala. May English pa rin eh. It is a blessing to be with you today in praising the Lord. Amen! Amen! Hallelujah! So sa ating pong pagpapatuloy, ay gusto lamang po naming patuloy na i-welcome ang bawat isa sa atin, especially yung mga first time lamang po mag-attend sa ating pong church. May we request na tumayo po silang lahat to be acknowledged. Ayan. Sino po yung mga ngayon lang nag-attend Huwag sa na kayong 611? magkunyari. Nandyan si Claudio, si Mac at si Alex. Asan sila? Nakita ko na sila kanina. Isa, Ayan. dalawa. Ayan. Ay, Ayan. Asan yung isa? Ay, so hindi na pala first time ni Mac. Sorry. Second time. Second na time siguro. Ayan. So, Welcome. welcome sa bawat isa po sa inyo. At So sa may, atin. may kasabihan tayo sa 611. Once you are welcome, you are Forever welcome. Uy, may forever sa 611. Amen. Ayan. Okay, so Ayan, dumako na tayo sa ating mga announcements. So, medyo marami po yung ating mga announcements ngayon. Ayan. So, take note at tayo po ay ma-excite sa mga gagawin ng Panginoon. Yes. Amen. So, first na ating pong announcement is Sower Course. Ayan. So, sino po nakakaalala ng Sower Course dito? May mga nakapagtapos na po ba ng Sower Course? Ayan, may mga graduates na ba tayo? Okay, so magkakaroon po tayo ng Sower Course. Nagkaroon po ng desire ang ating pong pastor and the leaders of our church na mag-offer ulit ng mga equipping course para po sa ating lahat. So ito po ay open for all. So sabihin mo nga sa katabi mo, open for all ito. open for all ito. Wala po itong babayaran, wala kang kailangang. Dalhin mo lang yung sarili mo. Ayan. So dalhin mo lang yung sarili mo, yun lang yung requirement po natin. So saan po ito gaganapin? Siyempre, 611 Worship Hall dito po sa ating event hall. Worship hall. Ayan. So, kailan? Magsisimula po ito sa September 21. So, every Sunday po ito. Ayan.
Yun lang pong requirement siguro natin is paggising ng maaga. Kasi Yes. 8 o'clock a.m. po ito hanggang alas 10 ng umaga. So before service, magsisimula po yung sower course natin. So for 8 Sundays po ito kasi 8 topics po yung sower course. So let us be excited. I-prepare na po natin yung ating mga sarili, yung ating mga body clock na magising ng maaga sa Sunday. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, prepare. Prepare. Ayan. So ano nga ba? Bakit nga ba tayo magpapa-sower course? Ayan. Actually, kahapon lang tumawag si Papa. Ay, di ba? Meron akong metaphor. Kahapon tumawag si Papa, lahat daw yung tinanim ko namatay. So sabi ko, sorry na agad. Hindi ko kasi alam kung paano gawin dapat yung tamang pagtatanim nung tinanim kong yon. Ayan. So parang sa buhay din po natin as Christians, di ba? Para tayo po ay lumago, we are claiming that we are trees of life, pero para po tayo lumago, mag-umpisa yan sa pagkakatanim natin. Tayo ay mga seeds na itatanim. Ayan. So, para po maging maganda ang ating pong pagyabong, ang ating pong paglago, ay dapat malaman po natin paano po ba ito. Okay, so dan po natin malalaman sa ating pong sower course, paano po ba tayong mag-grow as trees of life, as Christians, kung paano tayo kailangang maipunla, maiso. Ayan. So, dapat po, mag-attend po tayo ng mga topics na ito. Nandyan po sa ating pong screen. Yes. So, mag-start tayo ng September 1. So, finish lang po namin yung mga topic na pag-aaralan natin sa sower course for us to be excited. Ayan, may mga nakikita kayong mga words dyan na sa tingin nyo ay gusto nyong malaman or gusto nyong maatim. Ano ba tawag doon? Hindi gusto. Dapat nating yes, malaman. dapat. So, for September 21 is word power. September 28, complete forgiveness. Ayan. Then rejoice always. Perfect peace. Generational blessing. Renewed strength. Divine healing. And abundant life. Ayan. So, 8 blessings po ito sa ating sower course for 8 Sundays. Tentative date lang po ito. Kasi masasagasaan po nito yung ating Feast of Tabernacles. So baka magkakaroon ng adjustments, but makakaasa po kayong sunod-sunod po yan na topic natin. So hindi tayo pwedeng, ano bang tawag doon? Mag-skip, Mag-skip. Ayan. At syempre, dahil course po ito, syempre merong graduation ceremony. Ayan. So pagkatapos po ng last topic, the abundant life, the next Sunday po nito is pwede bang ibalik doon sa Balik. last? Bakit yan? Excited dyan Ayan. So pagkatapos po ng last topic, magkakaroon tayo ng graduation ceremony sa next Sunday service. Ayan. So kapag ikaw ay nakagraduate ng sower course, ibig sabihin, pwede mo nang i-take yung next na course. Yes. At marami pa po actually tayong courses na i-offer after ng sower course. Yes. So kailangan po nating makompleto yung mga topics para makagraduate. Ayan. Very strict po tayo ngayon because we really want to, alam mo yun, you practice the tree of life. Okay? Because we are called to be generation of tree of life. Sabi po, kailangan nating, ano bang tawag doon? We desire to finish this course. Amen? Amen? Amen. Amen. And syempre, sabi nga po namin, September 21 will be the grand launching. Dahil po dyan, meron tayong pakape at Val, may pamaylo. Yes. Ayan, so for our breakfast, kumbaga. But, mag-start po siya ng 7:30 to 8. Yeah. Ayan. 7:30 to 8. Pag na-late po kayo, wala na Cut off kape. na po ang kape. Kasi 8 o'clock mag-start na po yung topics. Ayan. Yes. Okay, so do not miss these opportunities na tayo po ay mag-grow deeper sa Word ng Panginoon at para nga pong lalo tayong maging mayabong, lalo tayong maging fruitful na trees of life. Amen. Okay, so Ayan. For our next announcement, tada! Ayan, excited na kanina pang i-flash yan eh. Weekly Sports and Games Fellowship. Ayan, ino-open na po namin ang church after service, 1 p.m. up to 5 o'clock p.m. Kung sa mga gusto pong magstay dito sa church, kasi po kami po ay talaga nag-prepare ng mga games
para po sa lahat ito actually. Hindi lang po para sa mga youth. Ayan. Open for all. Uy. Sige. Yeah, okay. So, after service po, yung mga iba, meron sila mga open cells dito sa church. Tuloy po yan. Yung mga iba, pwedeng mag-lunch muna outside or lunch here. Pwede naman, di ba? Ayan, sama nyo na kami. Ayan, and then, 1 p.m. to 5 p.m. Nandyan po, open po ang ating pong hall. Maglalatag po tayo ng pang table tennis. Makikita nyo po yung square doon. Hindi pala siya square. Basta yun, darts po yan actually. Huwag nyong isipin kung anong ano yan. Ha? Darts po yan. Okay. Ano pa meron? Meron din tayong mga table tennis. Ayan. So, kung ikaw mahilig sa physical, talagang athletic ka, pero indoor lang muna tayo kasi yun lang po yung step by step, sabi nga. Step by the step. Step by the step. Okay. May mga strategic board games po tayo, word Yes, games, and card games. May mga chess, game of the generals, ayan, clues, number sequence. And mga word games sa mga mahilig sa grammar dyan. Ayan. So may mga Ay. Scrabble din tayo, Uy. word factory. Card games, yung gusto mo lang yung tawa lang ng tawa. Sige, Uno cards, hali-gali, ayan. So tuturuan po namin kayo kung paano laruin yan pag mag-stay po kayo Tuturuan dito. po namin kayo kung paano tumawa hanggang hirap na kayong huminga. But of Ayan. course, we want to build really the relationship. Relationship. Yes, to fellowship ng mga anak ng Diyos. Yeah. Amen. So Kaya po, kaya open po talaga siya for all ages. So kung kayo po ayaw nyo na umuwi mamaya, lahat tayo maglalaro. Uy. And of course, we can also invite our friends, especially yung mga young people dyan. It can also be a way for us to win our friends na matagal nyo nang gustong punta kang church. At kakaiba to. Maglalaro tayo. And then later on, mag-share na natin sila ng word ng Panginoon. I believe that the word of the Lord will surely move in their lives na kahit umaga, from 8 to 12, nandito na sila. Amen? Amen. Amen. Ayan. Meron pa ba? Ano ba ang announcement natin? Yan. So yun, instead po na magsa-cellphone na lang, di ba? Maglaro na lang po tayo dito sa church. May ka-fellowship ka na. Ayan. Yes, and malay ninyo, later on, magkakaroon tayo ng Tournament. Ayan, so, Uy, 611 Sports Fest. ayan, tournament po Puro tayo. chess, ganun pala. Oo, pwede yan. Malay nyo po, di ba? Magkaroon tayo ng extension. May sports, may pang outside sports na tayo Yes, later pwede, on. pwede. Yan, exciting. Papayat ka na po. Amen. Ayan. Okay, Amen. so later on, magka-outdoor games na tayo. And also, we are continually encouraging everyone to join us. Every Wednesday, meron po tayong harp and bowl, worship and prayer. Every 6 p.m. po siya nag-start onward. So join us in interceding for our friends, for our families, friends, sa ating pong church, for our nation, diba? For our city, for everyone na gusto po nating ipag-pray. Join us every Wednesday. And starting October po, ito po another announcement. Ang church po ay mag-open every Wednesday, starting 10 a.m. until the start of the Harp and Bowl. So ano pong purpose nito? For cell grouping, for fellowship. So open po ang church every Wednesday po. So pwede po kayong pumunta, mag-schedule ng mga cell groups ninyo, or fellowship man lang, usap-usap, counseling, and prayer with Simo Claire. So pwede po natin, i-open po natin ang church for Wednesday. So attend na rin po kayo ng Harp and Bowl pagkatapos. Yes, ayan. So, October pa po iyon. Baka October. hanapin nyo si October Simo pa po. next week dito. October po ang start po niyan. Wednesdays, 10 a.m. and beyond. Ayan. Okay? So, that's it for our announcements. Ayan. So, are we all excited po na mag-join ng mga activities na ito? Amen! Excited na. Parang ikaw lang. Are you all excited? Woo, amen! Yes, encourage yourself. Sabihin mo, kailangan mo maging excited kasi para sa'yo to. If you want to grow deeper in the Lord, i-push mo ang sarili mo, ma-excite ka. Oo, ganun. Okay, so, see you all po sa mga kaganapang iyan. And so now, let us go to another form of worship sa ating po Panginoon, which is the giving of our tithes and our offerings. Yeah. So I believe naka-ready na po ang ating po mga envelopes and especially yung ating po mga puso na magbigay cheerfully sa Panginoon. So let's just bring these offerings to the Lord with a short prayer this time. Hallelujah. 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 Lord, we thank you so much
for your goodness, your faithfulness sa aming pong mga buhay. Really, O God, you are faithful sa iyong salita, that with you as our shepherd, we shall lack nothing, and that we have everything, O God. Lord, we thank you that your goodness is truly evident, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Wherever we go, Panginoon, your goodness follows after us, O God. Lord, we thank you sa iyo pong patuloy na pagpapala ng mga source ng aming income, ng aming allowances, Panginoon. Lord, all the blessings na patuloy mong ibinubuhos sa amin, mga blessings na ibinubuhos mo sa aming mga pamilya, Panginoon. Lord, we thank you so much. And so this time, O God, we also want to give back unto you, O God. Lord, these offerings, these tithes, O God, may it be a pleasing aroma, Panginoon, sa iyong throne, a pleasing aroma of worship unto you, O God. Tanggapin mo ito, Panginoon, because we desire, O God, to also be able to really express our thanks unto you, O God. Lord, ikaw po ang mapapurihan sa aming pong pagbibigay, O God. Continue to bless every hands, Panginoon, na nagbibigay, Panginoon, for the furtherance of your kingdom, O God. Thank you, Lord. We declare your promises, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. It shall be done for us as we continually be faithful, Panginoon, sa aming pong pagbibigay sa iyo, O God. We give you praise, we give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. So tayo po ay magbigay sa Panginoon. Ayan. So habang tayo po ay nagbibigay, atin na pong tawagin ang ating napakagandang preacher for today. Ayan. Pastora Marie Chris Oliviano. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Ayan. Good morning muli mga kapatid. Okay, so let's study the Word of God. Let's open our Bibles doon po sa Acts chapter 9. Okay, basahin po natin from verse 1 hanggang 22. Okay. Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. And the man who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no one. Then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one. But they led him by the hand and brought him into Damascus. And he was 3 days without sight, and neither ate nor drank. Now there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him the Lord said in a vision, Ananias. And he said, Here I am, Lord. So the Lord said to him, Arise and go to the street called Straight, and inquire at the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he is praying. And in a vision he has seen a man named Ananias coming in and putting his hand on him, so that he might receive his sight. Then Ananias answered,
Lord, I have heard from many about this man, how much harm he has done to your saints in Jerusalem. And here he has authority from the chief priest to bind all who call on your name. But the Lord said to him, Go, for he is a chosen vessel of mine, to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. And Ananias went his way and entered the house. And laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you come, has sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. Immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once, and he arose and was baptized. So when he had received food, he was strengthened. Then Saul spent some days with the disciples at Damascus. Let us pray. Father, we thank you for your word today. We ask your Holy Spirit, God, to be upon our midst today as we study your word. May you give us, God, a spirit of understanding, and may you open our eyes that we may see you. We may see your glory. We may see the deep things of your word today, O God. And let your name be glorified. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so nasa series pa rin po tayo ng church. Okay? So, ang title po natin, Become the Lord's Chosen Vessel to Proclaim His Name. So, ito pong papag-aralan po natin ay it's all about the story of Saul, or si Saul po ay naging Paul, okay? So, dito po sa, kung titingnan po natin ang libro po ng Acts in chapter 7, ito po yung unang appearance ni Paul, okay? Or kaya si Saul, okay? So, dito po unang nakita si Saul, na kung saan, ito po yung chapter na si Stephen, siya po yung very devoted na Christian. Dito po sa chapter na ito ay pinatay po siya. Okay? So, during the time of Saul, ito pong inaaral po natin, ito po yung panahon na kung sino po yung mga makita nila na mga devoted Christians o kaya malaman nila na you believe in God or you believe in Jesus, papatayin kanila. Kagaya po ni Saul. Okay? So, pinatay po si Stephen. Okay? So, dito po sa time na ito, dahil nga si Saul ay isa din po siya sa mga galit, sa mga taong naniniwala sa Diyos o kaya devoted. So, tuwang-tuwa siya sa pagkamatay po ni Stephen. Okay? And then we go doon po sa chapter 8. Si Saul po ay isa pong Kristiyano na talaga naman, he is very devoted sa kanyang Christian life. Pero he is a Christian na nagki-create ng gulo. Okay? So he creates wide and general distraction, lalong-lalo na sa mga Christians, in all the city of Jerusalem. Okay? So, ito yung tao na, di ba, sa isang lugar meron yung alam natin na pag sinabi natin yung pangalan na yun, ay, yan yung kinatatakutan dito sa lugar na yan. So, yan yung, parang it's a negative identity. Okay? So, ganito po si Paul. Okay? So, si Saul po, o kaya si Paul ay kinatatakutan po siya sa Jerusalem. Alam po nila yung kanya pong ugali, yung kanyang attitude towards the Christians. Okay? So, si Saul po ay, he is a very extreme man. Very extreme siya. Okay? He captures Christians, kinukuha niya yung mga Kristiyano, okay? Dinadala sa high priest, dinadala sa prison hanggang sa sila ay mamatay doon. Okay? So, ganito po ang ginagawa ni Saul. Okay? And then, dito po sa chapter 9, ito na po yung atin pong topic.
Kaya nga sabi ng verse 1, then Saul, still breathing threats and murder. Nandun pa rin yung hatred niya doon sa mga devoted Christians. Still breathing threats and murder against the disciple of the Lord. Galit siya sa mga disciples ng Panginoon. Kaya naman, he went to the high priest and asked letters sa mga high priest na nagpo-permit sa kanya to go to the synagogues. Parang meron siyang pass na pwede siyang pumasok sa mga churches at tingnan niya doon kung sino yung mga devoted Christians and then kukunin niya sila at dadalhin nila sa Jerusalem. So ito ang purpose po ni Saul. Kaya siya pumunta ng Damascus. 'Di ba? Nanggulo na siya sa Jerusalem. Hindi pa siya nakontento doon. Kaya naman gusto niyang pumunta sa Damascus. Bakit kaya sa Damascus? Sa Damascus po kasi, ito yung lugar na makikita mo na ang mga Christians doon ay they love the Lord greatly. Parang ganun na lang yung kanilang pagmamahal sa Panginoon. Kaya naman itong Saul na ito ay gusto niyang pumunta doon at kunin niya yung mga Christians doon, dalhin niya sa Jerusalem. At doon ay maikulong sila hanggang sa sila ay mamatay. Okay? They are being persecuted and then until na sila po ay mamatay. Okay, sino po ba si Saul? Okay, sino po ba si Paul? Okay, siya po ay isang Hudyo. Okay? Si Saul po ay isa po siyang trained to be a teacher of God's law. Si Saul po ay alam niya ang libro ng yung yung Pentateuch, yung Genesis, yung 5 books of the Bible, memorize po niya yan. Okay, so ito po kasi yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, memorize po niya yan. Okay? So, na-train po siya to be the teacher of God's law. So, ito pong Saul na ito ay alam niya yung libro, okay? The first 5 books of the Bible. Pero, siya po ay spiritually blind. Talaga naman kung tatanungin mo saan mo makikita anong law ang apply dito, anong law ang apply dito, alam niya kung saan dun sa Bible, okay? So ganun po na-train si Saul, okay? And then bakit kaya na this man, a Jew, trained to be the teacher of God's law, pero bakit kaya ganito ang kanya pong attitude towards the Christians? Dahil po, point number 1, he is living in the blindness of the law. Okay? Ganon na lang yung galit ni Saul sa mga Christians dahil po, he is living in the blindness of the law. Kaya naman, he is unable to see the Son of God. Hindi niya makita si Jesus doon sa law na alam niya. Kung ano yung law, yun. Okay? So, he's very legalistic. Kung ano yung sinabi ng libro, ng law, yun ang mangyayari. Okay? So, parang he is bounded by the law. Okay? Sabi ko nga kanina, legalistic po siya. Na even though he reads and memorizes the law, but he is spiritually blind. Pero ng po niya naiintindihan yung truth of God's word. Kung ano ang talagang ibig sabihin ng salita ng Panginoon. He is blinded with the law. Okay? So yun po si Saul. So yun po yung si Paul. Yun po yung kanyang buhay bago po siya na-convert. Okay? And so doon po sa verse 3, as he journeyed, nung papunta na siya doon sa Damascus, suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? So doon po sa pagpunta niya doon sa Damascus, na-meet niya ang Panginoong Jesus. Okay? Dahil nga, grabe itong si Paul yung zeal niya to kill the Christians. Grabe yung kanyang passion doon sa law na alam niya. Okay?
Pero on his way to Damascus, na-meet niya ang Panginoon. Okay? So, nagkaroon ng, doon po sa bush, nagkaroon ng light, and then in verse 4, then he fell to the ground. Doon sa kanilang paglalakad ay may ilaw na parang tumutok sa kanya, and then verse 4, then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And verse 5, and he said, Who are you, Lord? So hindi niya alam, ano kaya ito? Sino kaya itong nakikipag-usap sa akin? Okay? And then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the gods. And then in verse 6, so he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Pero tingnan po natin dito po sa verse 5. Si Jesus na ang kanyang kausap, pero hindi niya kilala. Hindi niya kilala ang atin pong Panginoong Jesus. Okay? So nakikita po natin, ito pong pagkakataon na ito ay natapos na po yung pagkamatay ni Jesus, 'di ba? Ang dami ng mga nangyari, ang dami ng mga preachings na ginawa ang ating Panginoong Jesus nung nasa lupa siya, okay? So, natapos na, even the resurrection of our Lord Jesus Christ natapos na, okay? Nung nangyari po ito. Pero bakit kaya si Saul na taga Jerusalem ay hindi niya kilala ang ating Panginoong Jesus? Okay? So, makita natin dito na si Saul talaga ay he's blinded. Hindi niya nakikita yung kung sino ang ating Panginoong Jesus. Okay? So, nung verse 6, so he trembling and astonished said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city. Okay? Itong city po na ito ay yung sinasabi niya, yung Damascus. And you will be told what you must do. And verse 7, and the men who journeyed with him stood speechless. Okay? Doon po sa paglalakad nila papunta ng Damascus, hindi lang siya mag-isa. May mga kasama siya. Pero bakit si Saul lang? Si Saul lang ang nailawan. Okay? So, maging yung mga kasama nila, may narinig silang boses pero wala silang nakita. Okay? Wala silang nakikita. And then in verse 8, then Saul arose from the ground. And when his eyes were opened, nung imulat niya na yung kanyang mata, okay, he saw no one. But they led him by the hand and brought him into Damascus. And he was 3 days without sight and neither ate nor drank. Hindi niya kilala ang Panginoong Jesus. Pero dito po sa verse 3, nagpakilala ang Panginoong Jesus hanggang verse 5. So, dahil nga hindi kilala ni Saul ang Panginoon, nagpakilala siya. So, Jesus revealed himself as the Son of God. So, Saul thought he is serving God by killing Christians. Yung zeal niya to kill the Christians, to capture the Christians. So parang ang sa isip niya, he is serving God. He is worshiping God, pero hindi. He is persecuting Jesus. So yun po yung sabi ng verse 5. So ibig sabihin, he's missing the mark. He's missing the mark na yung parang kung sa arrow sana ay, kung sa dart sana ay dapat tamaan mo yung nasa gitna. Pero hindi. Sa labas siya tumitira. He's missing the mark. Sa isip niya, he's serving God. Sa isip niya, malapit na siyang matapos. Malapit na siya dun sa finish line. Pero hindi pala. Lumalayo siya sa kanyang ginagawa. Dahil nga, he is persecuting the Christians. And then sabi ng Panginoon,
as He persecutes the Christians, hindi yung mga Christians ang napopersecute, kundi ang Panginoong Jesus. So, Paul is missing the mark na sa kanyang paglakad. Siguro sa panahon natin ngayon, we are attending the church, we are attending services, ginagawa natin kung ano yung mga dapat gawin ng mga Christians, pero sa isip natin, malapit na tayo sa finish line, and then malapit na tayong ma-meet ang atin pong Panginoon, pero hindi pala. So ano po ba ang dapat gawin? Okay? So dito po kasi sa libro ng Acts, hindi lamang nakafocus sa buhay ni Saul, kundi it's all about the Holy Spirit. Okay? So nabasa na po ba natin ang libro ng Acts? So it talks about the Holy Spirit. The resurrected Lord. Okay? So, sabi ko nga kanina, ito pong pagkakataon na ito ay natapos ng umakyat ang atin pong Panginoong Jesus sa langit. Okay? So, Saul is trying to kill the believers in Damascus. Kaya naman, nagpakita ang Panginoon. Gumawa ang Panginoon ng paraan para hindi matuloy yung plano yung palaano ni Saul na sirain ang mga Christians. So, si Saul po ay blinded. He has eyes, but he did not see Jesus. Ano pa bang ibig sabihin nito? Meron siyang mata, pero hindi niya nakikita ang Panginoong Jesus. Kaya naman nung nagpakita ang Panginoong Jesus sa kanya, hindi niya kilala. Okay? So, ulitin ko po, si Saul po, sa kanya pong passion in killing Christians, he thought he is zealous in serving God. Nandun yung zeal niya, pero hindi pala. Kagaya po ni Paul, tayo din po ay dead in our transgressions and sins. Okay? So bakit kaya ganun na lang yung galit ni Paul sa mga Christians? Okay? So si Paul ay sabi ko nga kanina, he's blinded because he's living in the blindness of the law. So he's blinded doon po sa law. Okay? So even to us, we are dead in our transgressions and sins. Diba? Romans 3:23, we are all sinners. Okay? So we are just like Saul, na we use the scriptures to measure others. Diba si Saul kanina, sabi ko, he's trained to be the teacher of God's law. Alam niya yung law, okay? Pero bakit kaya hindi niya kilala ang Panginoong Jesus? Because of he's dead. He's living blind by the law, okay? So maging din po sa atin, we are dead in our transgressions and sins. So we use the scriptures to measure others. Maging din si Saul. He is using the scriptures of the law. He's using the law to measure others, to measure Christians. Kaya naman, galit na galit siya. Okay? Even to us today, we use the scriptures to measure others. We are supposed to protect the scriptures, but actually, we are killing others with the scriptures. Ano kayang ibig sabihin po nito? Most of us use the scriptures to judge maybe the preacher, the pastor, the leaders, and his teachings. Our eyes are closed and blind, but we did not see the truth. Okay, ano po bang magandang example po nito? Okay? So alam po ba ninyo yung story ng woman caught in adultery? Caught in the act? Sa law kasi, during their time, kapag merong babae
na nakitang akto na committing adultery, kailangan siyang batuhin hanggang siya ay mamatay. Okay? Pero, so this is the law na kailangang dapat gawin. Pero nung dinala nila sa Panginoong Jesus, itong babae na ito, at sinabi ng mga leaders na nakita namin itong babae ito na we caught her in the act of committing adultery. Okay? So, ano pong sabi ng atin pong Panginoong Jesus? Kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng ito. And then nagsulat na siya. So ano pong ginawa ng mga leaders? Isa-isang umalis. Dahil, ano yung sabi ng Panginoon? Kung sino man ang walang kasalanan, siya ang unang pumulot ng bato at batuhin ang babaeng ito. Okay, so parang sinasabi niya na, in this example ay, yes, we have the law na kailangang patayin ang babaeng caught in the act committing adultery. But if we see Jesus, ano ang ginawa ng Panginoong Jesus? He gave grace to the woman. So parang ang ibig sabihin po nito na huwag tayong ma-blind doon sa kung anong sabi ng law. We have to see Jesus. Dahil nga namatay na si Jesus sa lahat ng ating mga kasalanan. So ibig sabihin, we have to exercise grace. But of course, after grace, meron din pong truth. So yun po yung ibig sabihin po nito. Okay? Si Saul po ay blinded ng law. Pero hindi niya nakikita si Jesus. So, ibig sabihin, kung ano yung law, yun dapat ang mangyari. Wala ng grace, wala ng truth agad. Parang judgment na agad, ganon. Okay? So, in the past, ganito din ako. Okay? So, this is my perspective. Okay? Pero Christian na ako that time. Nagsuserve na din ako ginagamit na din ako sa Panginoon. Yung parang, sa tingin ko ba sa mga pastors, sa mga leaders, sa mga nagagamit sa church ay, hindi na sila nagkakasala, hindi dapat sila magkasala. Wala dapat silang mga weaknesses. So yun yung aking pagkakakilala na kapag kapastor ka, hindi ka na pwedeng magkasala. Wala ka ng weakness. Lahat pwede mong gawin. Parang ganon. So yun yung aking, the way I see them. At ang isip ko noon kapag may mga nagkasala, dapat i-judge na agad. So kung siguro kung ako ang Panginoon noon, patay na lahat. Kaya sabi niya dito, so parang ito kasi si Saul di ba? Na naka-stick, parang naka-concentrate siya doon sa law. Kung ano yung sinabi ng law, yun na yun. Walang makakabali. Pero, we have to see Jesus. We have to see Jesus. So, ibig sabihin ng we have to see Jesus, kailangan tingnan natin yung ginawa ng ating pong Panginoon. So, kung we judge others with the law, parang yung law kasi parang mas malalim pa bababawin natin. We must not use the scriptures, the word of God, to measure others na kung nagkamali siya, yung parang kailangang bitayin na o kailangang ipunish na, parang ganon. So we have to see Jesus. Dahil kapag yun ang ginawa natin na i-judge na natin agad yung tao, pag nagkasala siya, wala nang gospel. Parang sinasabi na natin na wala nang power yung pagkamatay ni Jesus sa krus. Naiintindihan po ba natin? Nakukuha po ba natin yung gustong ipakita ng Panginoon sa atin? Yes, we have the Word of God. But we must not use this Word to measure people o kaya to judge people.
We have to see Jesus. Ulitin ko po kung sinasabi po natin, we have to see Jesus. We have to see kung ano yung ginawa ni Jesus sa mga makasalanan. Na tayong mga tao na kasama doon sa grace na natanggap natin, we have also to extend grace sa mga taong nagkakasala. But of course, sabi ko nga kanina, after grace, meron din pong truth. But it is not our duty to exercise the truth or kaya judgment. Dahil ang Panginoon lang ang may karapatang mag-judge sa bawat isa sa atin. Amen? For all have sinned and fall short of the glory of God. So we have no right to judge others. Kahit na nagkakasala sila, let us allow God to deal with them, not us to deal with these people. So let us not be blinded with the law. Dahil if we are blinded with the law, we are unable to see the Son of God. Very legalistic si Paul. Kung anong sinabi ng law, yun na yun. At dumaan din po ako dyan ng maraming beses. Hindi lang sa area ng attitude o kaya kung sa the way I see people, kundi maging din po sa area ng budgeting na isi-share ko na po yan. So we have to see Jesus. Sabihin mo nga natin sa ating mga katabi, we have to see Jesus. We have to consider Jesus always. Na si Jesus nga tinanggap tayo, sino man tayo. Ano bang meron sa atin na namatay siya? Ano bang meron sa atin na He suffered? Diba? Kung papanoorin, kung babasahin lang natin yung salita ng Panginoon, kung paano siya sinaktan, kung paano siya dinuraan, pinagsalitaan ng mga hindi maganda bago siya naipako sa krus. He don't deserve that. Tayo po dapat yon. But how great is the love of God na inako na niya yon. Wala namang something special sa atin. Pero ginawa ng Panginoon yon para sa atin. Amen? Amen. Let us not be blinded with the law, unable to see the Son of God. And let us not use the scriptures to measure others. Diba? Sabi ng Bible, ganito, dapat wag mong gawin. But we have to see Jesus. Sabi ko nga kanina, it's not our duty to judge or punish people. Trabaho na ng Panginoon yan. Okay? Dahil, kung tatanungin ko sa araw na ito, lahat na po ba ng salita ng Panginoon nagawa na natin? Palagay ko ay, we are still in the process. Amen? Kaya naman, let us ask God to humble ourselves and accept kung ano man yung mga nagawa natin. Sabi nga ng salita ng Panginoon na if we ask and humble ourselves and confess with our sins, God is so faithful to forgive us. Yes. So this is our point number 1. Let us not use the scriptures. Okay? Let us not use the word of God to measure others or to judge others. We have to see also our own issues, 'di ba? I believe na ang bawat isa po sa atin ay meron din po tayong sari-sariling issue. Okay? So wag lang yung mga kapitbahay siguro natin, yung kapatid natin sa bahay, okay? Yung mga kasama natin sa opisina, yung mga those who are in authority, lalong-lalo na ngayon at grabe yung nangyayari. Let us also see our own issues. Amen? Amen? Wag po tayong
maglagay ng hatred sa puso po natin. Okay? Because if we have God and we have the Holy Spirit, of course, there is always love in our hearts. Okay? Okay, so that is our point number 1. And then, dito po sa, ano pong nangyari nung verse 9, and he was 3 days without sight and neither ate nor drank. And then, let us continue. Dito po sa verse 10, ang sabi niya po dito, now there was a certain disciple. Okay? So, sino po yung disciple na yan? Si Ananias. Okay? Si Ananias po ay nagpipray. Okay? Doon po sa Damascus yan. Okay? So, nung siya po ay nagpipray, kinausap siya ng Panginoon through a vision. And sabi po ng Panginoon, verse 11, pumunta ka doon sa street na ang tawag ay straight, okay? And inquire at the house of Judas. Doon sa bahay ni Judas ay merong isang tao, okay? Siya po si Saul. Ano po ginagawa ni Saul doon? Nagpipray din po siya. Okay? Si Saul po ay nagpipray din. And then, anong nangyari? Verse 12. And in a vision, kinausap din siya ng Panginoon through a vision. Paano kinausap ng Panginoon si Ananias? When Ananias was praying, kinausap siya ng Panginoon through a vision. Si Saul din po. Okay? So, tingnan po natin how God works in prayers. Okay? How God talk to people. Okay? And then, si Saul, doon po sa bahay ni Judas, nagpipray din si Saul. And then, in a vision, he has seen a man named Ananias. Okay, di ba? Nagko-confirm. Pinakita ng Panginoon kay Saul na may paparating na Ananias. Okay? May nakita siya in a vision na si Ananias, pinapatong niya yung kanyang kamay sa ulo niya. Para, anong mangyayari? So that he might receive his sight. And, okay, verse 13. Doon po muna sa story ni Ananias and Saul. Okay, nakita na po ba natin paano makipag-usap ang Panginoon? Kapag may sinabi siya sa isa, i-confirm niya doon sa isa. Okay? This is how God communicate to people. At kung ganun makipag-usap ang Panginoon sa kanila, ganun din po sa atin. Amen? Because He is the same yesterday, today, and forever. Okay? So, this is the best example of praying. Lalong-lalo na kapag nagpipray kayo ng mga partner. Diba? Pinagpipray mo siya. Okay? Kung will ng Lord, magko-confirm siya dun sa tao. Okay? Pero kung walang confirmation, wala. Hindi siya. Okay? So, ganun po makipag-usap ang Panginoon. Even sa panahon po natin ngayon. Okay? Magko-confirm ang Panginoon. Okay? Hindi lamang sa mga partners, kundi even to issues ng life natin. Okay? So, ano ba yung mga everyday life natin? Yung mga ano pang mga magandang example? Okay? Like may mga nilalakad tayong mga papers. Okay? Makikipag-usap ang Panginoon kung nagpipray ka, makikipag-usap din ang Panginoon dun sa mag-a-assist sa'yo. Okay? So, ganun ako pagka may nilalakad akong mga papers sa mga agencies. Okay? So, pagpipray ko na Lord, prepare the person na mag-a-assist sa akin and I pray for favor. So, pipiliin na ng Panginoon kung sino doon sa opisina na yon na mag-a-assist sa akin so that I will receive favor. Okay? So yun po. Okay? And, okay, so verse 13, ano ba bang reaction ni Ananias? Natakot siya. Nag-resist siya doon sa sinasabi ng Panginoon. Diba? Sabi nga niya doon sa verse 10 na pumunta ka doon. Verse 11, pumunta ka doon sa bahay ni Judas.
may nag-aantay doon na Pablo, na Saul. So sabi ni Ananias, verse 13, Lord, I have heard from many about this man, how much harm he has done to your saints in Jerusalem. Alam ko kung paano niya patayin at pahirapan ng mga Christians. At sabi niya, verse 14, meron siyang authority from the chief priest to bind all who call on your name. But, verse 15, the Lord said to him, Go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Kaya naman, pumunta po si Ananias sa bahay ni Judas, ni Judas, and then, makita po natin yung change of heart ni Ananias, di ba? Nung una, nag-resist siya. Ayoko, Lord, baka patayin ako. Okay. Kayo ba naman, papupuntahin dun sa tao na naghahanap sa'yo o napatayin ka? Gusto mo ba yon? Ipag-pray mo para gumaling. Siguro ang isip natin, ayoko nga, buti nga sa kanya. Di ba? Pero makita po natin how God moved, how God changed hearts. Si Ananias kasi ay Christian siya. So ibig sabihin, meron siyang relationship sa Panginoon. Nakikita niya at naiintindihan niya yung puso ng Panginoon. How He loved Saul. And that kind of love na-receive din ni Ananias. Na kahit na ganun yung ginagawa ni Saul sa mga Christians, pumunta pa rin si Ananias. Okay? So, ano pong sabi ni Ananias? Brother Saul. O, di ba? Parang kapatid. Sabi niya, ayoko nga pumunta doon. Pero ngayon, tinawag niya siyang kapatid. Di ba? Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you come, has sent me, that you may receive sight and be filled with the Holy Spirit. In order for us to see Jesus, kailangang gumaling tayo sa ating mga hurts, sa ating mga pains, sa ating hatred, magkaroon tayo ng forgiveness, anumang ang mga negative things na nasa puso natin. And then after that, we have to be filled with the Holy Spirit. Doon na lamang po natin mararamdaman at makikita ang Panginoong Jesus in every issue or in every situation ng ating pong buhay. Amen? Doon lang po magkakaroon na maiintindihan natin ang mga tao. Okay? Yung hindi natin gagamitin ang salita ng Panginoon to judge people. If we are being healed from everything that is in our hearts, at ma-feel tayo ng banal na espiritu, doon lamang natin magagawa yung sinasabi ko kanina na we have to see Jesus. We have to see Jesus. Tsaka lang po tayo makakapagbigay ng grace kapag we are free with pain, with hurts, hatred. At syempre, pag nawala yon and we are being filled with the Holy Spirit, ano pong meron tayo? Of course, the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, self-control, gentleness. So, magagawa na po na natin yon. Kaya naman yung point number 2 po natin, we will be able to proclaim Jesus as the Christ in the light of the resurrected Lord. So makita po natin si Ananias. Ginamit siya ng Panginoon in order for Saul to be converted, to be healed sa kanyang hatred, at mawala yung kanya pong blindness, and be filled with the Holy Spirit. And then verse 18, immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once, and he arose and was baptized. So when he had received food, he was strengthened. Then Saul spent some days with the disciples at the Damascus. So nagkaroon po siya ng healing. Okay? So, nawala na po yung kanya pong blindness. Kaya naman,
Verse 20, anong ginawa niya? Agad-agad. Talaga naman, yung zeal niya ay hindi po nawala. Pero nabago na yung kanya pong perspective. Immediately, he preached the Christ in the synagogues. Hindi na siya mapigilan. Dahil yung passion niya to look for believers na patayin ay ganun din ang nangyari. Pero may pagkakaiba. He's being filled with the Holy Spirit. Kaya ibang-iba yung power. If we are being filled with the Spirit, of course, ibang-iba yung power na meron po tayo. Okay? So, immediately he preached the Christ, that he is the Son of God. Verse 21, then all who heard were amazed and said, Is this not he who destroyed those who called on his name in Jerusalem and has come here for that purpose, so that he might bring them bound to the chief priest? Diba, ito yung tao na naghahanap ng mga Christians na tumatawag sa Panginoon para sila ay dalhin sa Jerusalem at patayin. But, verse 22, but Saul increased all the more in strength, mas lalo siyang lumakas, and confounded the Jews who dwelt in Damascus, proving that this Jesus is the Christ. So it is only when we are being healed with everything that is in us and be filled with the Spirit that we could be able to preach the Word of God with power. Amen? Amen. So, si Saul ay naging vessel siya. Truly, yung sinabi ng Panginoon, pumunta ka, sabi ng Panginoon kay Ananias, dahil pinili ko siya as a chosen vessel to proclaim my name. So, brothers and sisters, we pray na ang bawat isa sa atin ay maging vessel to to proclaim the name of the Lord. Amen? But before we can do that, ay kailangan po nating i-release yung atin pong, kung ano pong meron po tayo. Let us let go of the hatred. Let us forgive doon po sa mga nakasakit sa atin. Let us forgive and forget. And then let us ask the Holy Spirit to fill us. Amen? Amen. Okay, so as I end, gusto ko pong i-share yung akin pong very short testimony. So ito pong nangyari kay Paul, yung kanya pong pagiging legalistic, ay ganun din po ako. Grabe yung aking pagka-legalistic. Na kapag ito yung sinabi ng rule, ito dapat. Hindi dapat mabali. Okay? So ganun po ako noon. Okay? So, kagaya po ng sabi ko kanina na I also use the Word of God to measure and judge others. I am blinded with the law. Okay? I have eyes but did not see the resurrected Lord. Hindi ko nakikita ang sacrifice ng Panginoon na namatay din sila. Namatay din ng Panginoon dahil sa kanila. I thought my eyes were open when I started to serve God, but I did not see Jesus, the resurrected Lord. I did not see the Lord as a great high priest, but how great is the love of God that He opened my eyes and He changed my heart, okay, and understood the heart of God. I can now love and be able to understand and forgive others. It is God's work to judge. At gusto ko lamang pong i-share yung very recent na nangyari sa akin. Ugali ko kasi na before the end of the day, i-open ko yung akin pong GCash account to see kung may mga nagpadala ng mga offerings at kailangan kong i-record agad. Okay. Pero kagabi, may nakita akong nag-send ng ang laki. Hindi ko kilala. Tinanong ko pa kina Pastor at Ate Claire. Hindi rin nila kilala. So, minessage ko. Ang ginagawa ko kasi, pag hindi ko kilala yung nagsisend, minemessage ko siya. Tinatanong ko, para saan ba ito? Is this for tithes or is this for offering or something else? So, nung minessage ko siya, bigla siyang tumawag. And then sabi niya, ay, ma'am, sabi niya, na wrong send ako. Sabi niya. Wrong send daw siya, pero malaking amount po ito.
Pero alas 2 pa yon ng kahapon. Pero hindi niya ako tinawagan. And then, ay ganon, sabi ko, ba't hindi mo ako tinawagan? Sabi niya, nag-travel pa daw siya. So nung sabi niya, pambili daw yun ng gamot. Okay, so parang nakonsensya naman ako. Sabi ko, di paano yan, ibalik ko na lang. Sabi niya, ay ma'am, ibabalik mo po? Sabi niya, parang very siya na parang in his mind, nung na-wrong send siya, parang wala na sa kanyang isip na maibalik. Okay? So parang hindi niya sinabi doon, ibalik mo ma'am, balik mo ganito. Pero wala siyang attitude na ganon. Pero nung nag-uusap na kami ni na pastor at ni Ate Claire, sabi niya, ay kailangan nating ibalik kasi nga pambili pa yun ng gamot. So, yun, ibinalik ko. And then sabi niya, sobrang nagpasalamat pa siya sa akin. At malaking tulong daw yun. So parang ako pa yung nakatulong sa kanya. Ganon. So sabi ko, yun na yung time na shinare ko na rin si Jesus. Na sino man yung may sakit, sabi ko, I speak healing. And He is our healer and provider. Basta na-share ko si Jesus sa kanya. At nag-agree naman siya. Okay? So, ito po yung mga opportunity na if we have the opportunities to proclaim the name of Jesus, i-proclaim lamang po natin. Okay? So, God is really good dahil sabi ko nga kagabi, Lord, ano bang purpose mo? Bakit nangyayari ito sa akin? Yung itong pag-uusap. Pero gabi na yon. So yun, gusto ko lang i-share na nagkaroon ako ng opportunity to proclaim the name of Jesus to this person. Hindi ko siya kilala, taga Mindanao. Ayan, so to God be all the glory. Amen. Okay, so let us all stand and let us desire in our hearts to be filled with the Spirit. And before that, can we close our eyes and let us ask God to search our hearts. Lord, it is you who formed us. Nakikita mo lahat, Panginoon. Ano man ang nasa puso namin, nasa isip namin, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita, O God, na our hearts are deceitful. We are saying that we're okay, but deep in our hearts ay meron pa rin hindi tama at meron pa rin hindi maganda sa amin pong mga puso. Kaya nga, Panginoon, sa umagang ito, we are asking your Holy Spirit to search our hearts. And may you reveal it unto us, Panginoon, kung ano man meron kami sa aming mga puso. Lord, help us to identify the things that is not good in our hearts so that we could welcome your Holy Spirit to dwell in our hearts, O God. Lord, we also want to live like you. If we are being blinded with the law, God, we pray that may you open our eyes this morning, that we may see you, that we may see what you have done at the cross, that we may also share to other people the grace na binigay mo sa amin. Yes, Lord. If the Holy Spirit is revealing unto us kung ano mang meron sa puso natin, let us ask for forgiveness. Because our God will always forgive us whenever we come to Him, whenever we confess our sins. Yes, Jesus. Father, we pray
for your healing. Kung may nakikita ka, Panginoon, naggalit sa aming mga puso, dalangin po namin, tanggalin mo, Panginoon. Tunawin mo, O God, in the name of Jesus. Kung may nakikita kang pride, Lord, God, we pray, uproot it, God, in the name of Jesus. Lord, yung mga natanggap po naming mga pains in the past, Lord, we pray for your healing. We pray for your healing, oh God, in the name of Jesus. Lord, tanggalin mo lahat, Panginoon, ng mga hindi dapat sa aming mga puso. Shit. Holy Spirit, Holy Spirit. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you, Lord, for guiding us. Thank you, Lord, for helping us. Thank you, Lord, for leading us, Lord. And God, we pray, may you help us, Lord, to be a vessel worthy to proclaim your word, O God. And now, Lord, we pray, may you fill us with your Spirit. Fill us, fill us, fill us, Lord. Spirit of the Lord, fall on me. As you sing this song, let us desire to be filled with the Spirit. With your glory, Spirit of the Lord, set me free and fill me with your glory. Yes, let's sing it from the beginning. Spirit of the Lord, fall on me. And fill me with your glory.
Yes, Lord, this is our prayer. May you fill us with your Spirit, O God, and may you set us free. Set us free, O God. Let us open our lips and ask God, ask the Spirit to set us free in whatever bondage we are in. Yes, Lord. Yes, God. Yes, Lord, set us free, Lord. Set us free. Set us free, Lord. Set us free, oh God, in the bondage of sin, Lord. Set us free, Lord, God, in the bondage of lust. Lord, set us free, Lord, in the bondage of adultery. God, set us free, oh God. Set us free, oh Lord, in the bondage of the enemy, oh God. The bondage of lying. Lord, set us free, oh Lord, in the bondage of pride. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, may you also set us free, oh Lord, in the bondage of sickness and diseases, God, in the name of Jesus. Lord, may you set us free, Lord, in the bondage of poverty, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, may you also set us free in the bondage of blindness of the law, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, may you set us free, oh God, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Set us free, Lord, set us free. And so, Lord God, may you fill us. May you fill us with your glory, oh God, in the name of Jesus. And Lord God, we also pray that may you empower us. May you empower each and every one of us, oh God, to witness and even to share your word and even to proclaim your name, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And so, Lord God, we just thank you. We just thank you, Lord, for what you have done today. We thank you even for your very word na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Lord, may you remind us always that it's not our duty to judge people, but it is your work, oh God. It is your work. And Lord, may you remind us always that we have to see you. We have to see you, Jesus, in every situation. We have to see you, Lord, sa mga taong nasa paligid po namin, Panginoon. Lord, may you also help us to give grace to people, oh God, in Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, we thank you. We thank you, Lord, for your very word. And may you seal our hearts with the power of your Spirit upang ang mga salita mong narinig namin ay manatili sa amin pong mga puso at magamit po namin everyday ng amin pong mga buhay. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, for this time, I just want, Lord God, to speak blessing upon our brothers and sisters na naririto, Panginoon. Even our brothers and sisters watching online, God, I speak blessing. I speak blessing, Lord, upon their lives. I speak blessing, Lord, upon their businesses, in their, Lord, sources of income. God, I speak blessing, Father, in the name of Jesus. I speak blessing, Lord, sa kanila pong mga pamilya. Lord, in all the work of their hands. God, I speak blessing, Father, in the name of Jesus. Sa mga nangangailangan ng breakthrough, Father God, we pray for financial breakthrough. Lord, in the name of Jesus. Lord God, I also speak healing, Panginoon, sa mga nangangailangan ng healing, Lord, sa lahat ng may mga sakit at karamdaman, Father, we speak healing in the name of Jesus, in the name of Jesus. And so, Lord God, we also pray, Father God, that, Lord, may you help us, Father, to continue to walk, Lord God, in the path of tree of life, oh God, in Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, as we go out in this place, let your name be glorified. And to you we give all the praise, the glory, and the honor in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so God bless po sa bawat isa. See you again on Sunday.